Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Kumusta po yung buong linggo ninyo, mga kapatid? All is well? Napi-feel po ba natin yung Panginoon araw-araw sa ating buhay? Amen. Yung pong doon sa likod, napi-feel po ba natin ang Panginoon sa ating buhay araw-araw? Amen. Salamat sa inyo, mga kapatid. Sige, bago po natin na tuluyang pag-aralan yung salita ng Diyos, welcome ko po yung bawat isa sa inyo, mga kapatid. Nakita ko naman si Nanay Loring. Noong nakaraang Sunday, wala ang Nanay Loring. Hallelujah. Amen, amen. Po, alam naman po kasi natin na bawat nangyayari sa ating mga buhay, ang Panginoon pa rin po ang nagtatakda niyan. May mga pagkakataon kasi na talagang hindi po natin ito maiiwasan na Pero salamat sa Panginoon at kasama po natin ang ating nanay ngayon. Sino pa po? Si Brother Jay. Welcome sa gawain ng Panginoon. Kasama ang kanyang kaibigan, si Brother Alex. Straight from, sa malayong bansang Pita. Barangay Santa Lucia, Dinlurihan. Welcome kayo sa gawain po ng Panginoon. At siyempre sa inyo pong lahat, mga kapatid, na kasama namin ngayong umagang ito sa pagpupuri at higit sa lahat, yung Sunday celebration natin. So kanina po nabanggit ni Brother Eman, mana lang daw po siya sa akin. Alam niyo, totoo po yun, mga kapatid. Lahat naman po tayo, bago po tawagin ng Panginoon, meron po tayong pinagdaanan. Meron po tayong past. Meron po tayong nakalipas. Kasi, alam niyo po, tinatawag tayo ng Panginoon. Tinawag tayo ng Panginoon, meron pong purpose ng Lord sa atin. At yung pong 2 Corinthians 5:17, totoo po yun. Totoo po yun sa ating buhay, mga kapatid. Hindi naman porket or como tayo po yung mga Kristiyano na or lumaki tayo sa isang Christian family, masasabi na natin na perfecto po tayo, no? Walang perfect. Walang perfecto. Si Mr. Yasay lang ang perfecto dahil pinanganak siyang perfecto ang pangalan. Si Apong Pekto. Siya lang po yung perfecto sa kanyang pangalan. Pero walang perfecto. Kaya naman, sabi nga po, pagka perfecto tayo, wala po tayo rito sa church. Amen. Speaking of perfecto, alam niyo po, mga kapatid, ang topic nating pag-aaralan ngayong umagang ito ay tungkol po sa pagkatawag sa isang tao. Yung yung main verse po natin is yung pong Luke chapter 19 verse 10. Sabi po rito, sapagkat naparito ang Anak ng Tao upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Amen. So, sige, bago ko po umpisahan yung pong ating pag-aaral ng salita ng Diyos, request ko po yung ating mga cellphone, kung po pwedeng i-silent mode or vibrate mode muna natin or airplane mode. Sama-sama po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. It is exactly 8:07 ng umaga, mga kapatid. Bigyan nyo lamang po ako ng maximum siguro. Gawin po natin ito, maximum 40 minutes. Maximum na po yun. Nawa, ang 40 minutes na yon ay ma-deliver po natin ng maayos ang salita ng Diyos sa tulong ng Banal na Espiritu. At gawin po natin itong mabilis. At meron pa po tayong susunod na gawain. Alam ko, po yata, family day po natin, every last Sunday. Sige po. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa Kanya pong patuloy na gabay at saka po paggawa sa aming buhay.
Nais ko lamang pong i-share sa inyo mga kapatid. Una po yung kabutihan ng Diyos, yung pagpapagaling niya po sa akin pong karamdaman. Isipin niyo po, from 300 creatinine, naging 180. Pagkatapos ng 180, nag-repeat na naman po ako ng aking creatinine, ano pong tawag doon? Blood test. Noong nakaraan, ayan, nanonood po si Sister Lilia sa ating pong live ngayon. Nagkataon lang na hindi po natin siya nakasama ngayon, mga kapatid. Yung pong creatinine ni Pastor ngayon ay nasa 1.5 na lamang. Purihin po ang Panginoon sa kanya pong kabutihan. Ano po? Pero, sabi po ng doktor, kailangan, kasi ito po ay normal high. From, ano po siya, yung 1.5 is nasa border po yun. Kailangan pang mapababa. Ano po? At continuous pa rin po yung, humihingi ng panalangin si Pastor na isama nyo po continually sa panalangin po ninyo, yung kagalingan po, tsaka po yung, yun na lang pong natitira, yung pong BUA, yung blood urea, blood uric acid. Ano po, ako po ay patuloy na naniniwala na ang Panginoon po ang gagawa sa aming buhay at patuloy po na magpapagaling sa akin. Lalo na sa inyo po mga kapatid, sapagkat sabi ng Panginoon, siya po ang ating Jehovah Rapha. Ano po? The healer. Amen. Ano po, yung pong na-experience namin ni Brother Eman noong pong nakaraang, anong araw po iyon? Miyerkules? Miyerkules ba yan? Thursday, Huwebes ako. Ipinakadalang po namin yung sasakyan namin doon po sa Mabigal para bumili kami ng Teflon para po doon sa pump po ng Pastor Dick. I-reinstall po namin. May mga pagkakataon po kasi na talagang hindi mo maiiwasan dahil sa nature, lakas ng hangin. Ano po? Hindi po namin expect na lumakas ang hangin nung time na yon. Kasi isipin, umuulan lang po na ganyan. Wala naman pong hangin eh. Nung pong yung sasakyan, pinarada po namin doon sa harapan po nung gate nung construction supply. Hindi ko napansin, meron po palang gate doon na nakatupi doon sa entrance nila. Na sabi po nung katiwala, nakalak naman daw po yon. Nung pong humangin ng malakas, nag-swing yung pong gate nila, dahil malaking gate po yun na nagawa po sa metal na wala pong butas, basta po siya, plain sheet po siya na galvanize. Nung hinipa ng hangin, natanggal po siya sa pagkakalak, humampas po siya palabas. So kami pong dalawa ni Emma nakaparada doon sa harapan po ng construction supply. Mabuti na iusog ko po ng kaunti. Kung hindi, yung pong talagang sasakyan yung likod siyang tatamaan. So sobrang bilis at sobrang lakas nung pag-swing nung main gate. So ang nangyari, na side sweep po yung pong dalawang pinto. Pinto sa likod tsaka pinto sa harap. So ako po ay patuloy na sabi ko, Lord, nangyari man po ito, pero sa ating po mga Kristiyano, bagamat ganito po yung sitwasyon, meron po tayong ibang definition dito eh. Maaari pong dinelay ng Panginoon yung pagkakataon na iyon na mag-stay muna kami doon sa ganung pangyayari. Bakit po? Maaring ahead of time, meron pong iba na mas malalang mangyayari. Kaya naman, tayo mga Kristiyano, naniniwala po tayo sa lahat na nangyayari sa ating buhay. Diyos ang may kontrol. Diyos ang nagtatakda. Kung nadidelay man tayo. Pero mga kapatid, huwag niyo pong reason pagka nalilate tayo. Kasi yung pagiging late natin, hindi na Diyos ang nagtatakda niyan. Sinasadya na natin yan. So, yun. Yun, mga ganong sitwasyon. Kaya sabi ko, Lord, kung kami po ay
nagkaganito man, kaya sabi nga ni Brother Eman, sabi niya, nare-repair naman niya. So alam niyo mga kapatid, ang masakit kasi, 2 days pa lang kalalabas na sasakyan. 2 days pa lang po, nakalalabas na sasakyan, sabi ko. Oo nga naman, sabi ni Brother Eman, nare-repair naman. Pero kahit na, sabi ko, hindi pa rin ma-process hindi pa rin ma-process, sabi ko, pero tulungan ako ng Panginoon. So, yun po. Dinala po namin sa company, sabi po ng company, walang problema yan, sabi niya kasi naka-comprehensive insurance naman yan. Sagutin ng company, sinulat lang po, binigay lang sa amin yung mga requirements na kailangan po namin i-provide. Yung, affidavit of self-accident. So, ang requirement po doon, video. So, nung bini-video ko, medyo nagagalit pa yung may-ari. Sabi niya, hindi ko naman po kayo sinisisi. Sabi niya, ba, walang may kasalanan yan, hangin yan, aksidente yan. Sabi niya sa akin, hindi ko naman po kayo sinisisi. Bini-video lang po namin dahil record nga po sa company. Sabi. Medyo, talagang ganun po, aksidente, wala tayong magagawa. So, balik po natin doon sa minana ni Eman. Yun daw pong mainitin ang ulo, mga kapatid. Totoo po yun, mga kapatid. Lahat tayo meron pong dating pagkatao. Alam niyo po, mga kapatid, nung araw, huwag niyo lang ako matingnan. Huwag niyo lang ako matingnan. Ganun po nung araw, mga kapatid. Sa totoo lang, meron pa akong hinabol. Hinabol ng taga. Opo, hinabol ko po siya ng taga. Hindi ko na po i-mention kasi naka-live tayo. Noong mga time na bata pa po ako. Kasi talagang hindi mo palagpas yung ginawa. Pero sabi ko, Lord, mabuti, hindi ko po nataga. Kasi nagtatakbo po eh. Ganun daw po pala kayong tao, pag hinabol mo ng taga, kahit matakas na bakod, kaya talo nila, Hinabol ko po ng taga yan. Kasi yun naman po aking, yung aking lola, ay, masasabi kong yung time po na yun, parang, tawag po daw? Konsentidor daw po. Sige po, sabi niya, ginanyan ka, ito yung itak. Ginawa po nung lola ko, hinasa pa yung itak. Ito po yun. Hinasa po yung itak. Inabangan ko po yung taong dumaan sa bahay. Sabi ko, kung daraan dito sa amin, sabi ko, habang umiiyak ako, sabi niya, susuguro kita. Kasi bata pa po ako nun. Siguro ang edad ko po nun, mga nasa 10 taon. Kasi, ewan ko, dito po, ewan ko po kung nangyayari po dito yon. Pagka po merong bata na katulad mga 10 taon, 7 taon, parang yung po mga nagbibinata, parang ginagawa nila laruan yung mga bata. Alam niyo po yan, mga kapatid? Hello? Ginagawa nilang laruan ng mga bata. Minsan, kukuha po ng sili yan. Kunwari, kakalabitin ka, ngayon pala, ipinahid na yung sili dito. Ganun po noong sa amin. Parang binubuli, mga batang maliliit. Na medyo, nangyari po sa akin yan. Minsan, meron pa nga po ganito eh. Itawaring itustos na ko po ba kanita mitumbukan kayo? Oh, wag yume, sabi niya. Wag yume ko sabi niya. Yung bata, siyempre, ganun po yan eh. Oh, sige na mo, wag yume, salatan memo, sabi. Yung ganun po, salatan memo malugbog. Yung mga ganun po, tutos. Hawakan mo nga yung tainga niya, yun naman po isa, yung magpahawak. Parang ganun po, ganun ang nangyari. Ewan ko kung dito po nangyayari noong araw yan, sa mga bata. Maraming ganyan. Po? So, nangyari po yung ganun, siyempre, sabi ko nga po, yung lumang pagkatao ko po, ayaw ko po na nadidihado. Po? Nung araw yun. Huwag niyo pong si Pastor, Ginawa ko po yun, naghasa ng itak yung aking lola. Sabi ko, kandaran sa bahay. Abay, nung habulin ko po ng itak, sabihin ko sa inyo, ang bilis po niyang tumakbo eh. Kaya lang, pagtaga ko po sa semento, doon po tumatama sa lupa. Hanggang sa, yan nga po, mabuti nung araw po na yun, wala pa po yung mabagsik na barangay captain. Meron po kasi kami naging barangay captain doon sa amin. Si Kapitan Ingo na kumakain ng bala. Po yan? Lahat po ng mga bata na nagkagulo, hindi niya na po tatanungin kung sino ang may kasalanan. Lahat po ng batang yan, darapa at papaluin. Yung pinampapalo niya po, bibilugin.
yung kawayan na pagka iwinawas-iwas yung gano'n, yung umaangil, yung wing, sabi niya. Pag tumama sa ganito, sa litid mo, ang sakit. Di ba, paluin ka po nung malapad eh. Huwag lang po yung mapayat. Na yun talaga, nanunuot po yun sa sobrang sakit. Yun po. So yun po, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat may plano ang Panginoon. Pero yung time po na yun, alam ko metodista na kami. Alam niyo naman po, nung time na yun. So, kaya po pala ganun, may plano si Lord. Ano po yung plano ni Lord? Para sa pagtayo mo po sa Ebus, meron kang maite-testimony, sabi niya. Hindi ka mahubusan. Anyway, sige po. Ang lahat naman po ng ginagawa natin, inahandog natin, inaalay natin sa Panginoon. At siya po talaga yung recipient ng lahat ng pagpapala o pagpupuri natin ngayong umagang ito, mga kapatid. Okay? Siguro natanggal na po yung nervous nyo. Binabaligtad ko lang ako ninenervyos eh. Natanggal na po yung nervous okay, sige, tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid. Alam nyo sino po yung po natin ngayon, yung Bible character na ating pong pag-aaralan ngayon at titingnan natin yung kanyang buhay, mga kapatid. Bibigyan ko po kayo ng idea. Sino? Sigurado kayo? Opo, yung tatakbuhin ng tema ng ating pong pag-aaralan, yung pong ang biyaya ng Diyos. Ang grasya ng Panginoon ay may kayang gawin sa ating buhay. Ano po yon? Meron pong 3 major points na pag-aaralan natin dito. Ang biyaya ng Diyos, ito po ay magagawa niya sa ating buhay. Number 1, rescue. Number 2, secure. Number 3, transform. Number 4, ano po ang ginagawa niya? Sabi nga po, paano tayo hinuhubog ng biyaya o grasya ng Panginoon? Number 1, sanctifies us to become Christ-like. Inspire us to serve. Ano po? Train us for endurance. So sige po, bago natin pag-aralan yung buhay ni Zaccheo, muli, mga kapatid, dinihingi ko po yung inyo pong cooperation. Ang inyo pong spiritual na pandinig ay ihiramin ko muna po sandali. Ano po? Para tayo po ay lubos na makapag-focus sa salita ng Diyos ngayong oras na ito. Sige, tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. O Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Itulot mo, O Diyos, na ang aming pong pag-aaral ngayong umaga ay aming po, Panginoong, mag-grasp, Panginoon, at maintindihan ng husto sa tulong, Panginoon, ng iyong pong Espiritu. At higit sa lahat, Lord, malasahan namin, Panginoon, manamnam namin, Panginoon, ang pinakamalalim na kahulugan ng aming pong pag-aaralan ngayon. Hallelujah. At ito'y magrema sa aming buhay, baguhin kami. At higit sa lahat, Lord, i-guide kami, Panginoon, sa bawat oras ng aming buhay. Lord, patuloy na dinadalangin ko po, O Diyos, kontrolin mo po, Panginoon, ang kapaligiran. Anuman, O Diyos, ang mga gawa ng kaaway na maaring makasagabal sa paghahayag ng iyong gawain ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, amin pong sinusuway sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At patuloy na inaanyayahan namin ang malayang pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Na mag-dwell sa amin, pumagitna sa amin at higit sa lahat, turuan kami, Panginoon. Bigyan kami ng kaunawaan sa iyong mga salita. Hallelujah. At ibigay mo po sa amin, Panginoon, ang kahulugan ng mga hiwaga at malalim na revelation mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita ngayong oras na ito. Payapain mo, Panginoon, ang aming pong mga puso, ang aming mga isipan. Tulungan mo kami, O Lord, na iwaksi, O Diyos, ang lahat ng aming pong mga plano pagkatapos ng gawain ito. Samantala naming maibaba, makapag-focus kami, Panginoon, sa iyo. Hallelujah. At dalangin ko po, Panginoon, anuman, Lord, ang
bitbit, anuman daladala ng aking mga kapatid, ito man, O Diyos, ay paghingi ng kagalingan, ito man, O Lord, ay pasasalamat, ito man, O Diyos, ay pagpupuri, itinataas ko pong lahat ito sa iyo ngayong umagang ito. Ako po, Lord, na yung gagamitin bilang daluyan ng iyong salita. I-cover mo po ako sa iyong likuran. Ikaw po ang maitaas. Kayo po, Panginoon, ang aming makita. Gamitin mo po ako tungtungan ng iyong paa sa oras na ito, Panginoon. So, lamang po, Diyos, namin ipinagtatagubilin ang katagumpayan, Panginoon, ng iyong gawain ngayong umagang ito. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po, Lord, ang kadakilaan. Ito pong aming samot dalangin na may kalakip na pasasalamat at pananampalataya. Amen at amen. Sige, makipagbukas po kayo sa akin, mga kapatid. Dito po sa Luke chapter 19. Sino po ang may mga dalang physical Bible? Amen? Lagi ko pong pinapaalala sa inyo, mga kapatid, mas maganda po ang physical Bible. Amen. Luke chapter 19. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay ano po? Hallelujah. Pagbabago ng buhay sa pamamagitan ng pakikipagtagpo kay Kristo. Luke chapter 19 verse 10. Kaya basahin muna po natin dito sa number 1. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roon, ang pangalan ay Sakeo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y mayaman. Maniningil po ng buwis, ano? Tapos mayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y maliit po, pandakan, no? Kaya't patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikomoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Mga kapatid, ito po yung realidad ng buhay ng tao. May mga tao talagang ganito. Sabi po nung lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan, at kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. Amen? At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayanang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang ibig sabihin po ng anak ni Abraham, ito po'y lahi din naman ni Abraham. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Amen. Pinagpala po ng Panginoon ang kanya pong buhay at makapangyarihang salita. Pagbabago ng buhay sa pamamagitan ng pakikipagtagpo kay Hesukristo. Tanong, nung po bang nakatagpo ni Sakeo ang Panginoon, may nagbago po ba? Amen. Big amen. Kasi malaking pagbabago. Reflection. Mga kapatid, nung bang natagpuan natin ang Panginoon na kinakausap tayo, simula po nung naging born again tayo, may nabago po ba sa ating mga buhay? Amen. Kaya naman po yung ang introduction po natin kanina, ano po? Yung po 2 Corinthians 5:17. Kung sino nakipag-isa na kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao. Ang lahat sa kanya ay bago na. Kaya naman, pag ang isang tao hindi pa po ganap ang kanyang pagbabago at wala pa pong pagbabago, mga kapatid, tanungin ang sarili, tunay nga po ba yung encounter natin sa Panginoon?
Na-encounter po ba natin personally ang Diyos sa ating buhay? Si Zaccheo, pag-aralan po natin ang kanyang buhay. Sino si Zaccheo? Tax collector. Ay isa siyang punong maniningil ng buwis. Hindi po pala basta tax collector. Mga kapatid, siya po ay pinuno. Chief tax collector sa Jericho. Siya ay mayaman. Coincidence po kaya mga kapatid? Tax collector tapos mayaman, Nakapanahon, mga mahal kong magulang at mga kapatid sa panahon natin ngayon sa ating gobyerno. Amen? Natatawa si Sister Rain, Marami po na nag-aaway-away ngayon sa ating gobyerno. Shout out po sa ating pong pamahalaan. Naka-Facebook Live po tayo. Ano po? May mga churches din naman na ngayon, alam nyo na po yung ibig ko sabihin. Pati po yung pong church na dadamay doon po sa issue. Pero totoo nga po naman, Biblia ang nagsasabi, huwag kang mag-focus sa tao. Pag sa tao ka tumingin, magkakasala ka. Kahit sa amin po, ng mga lingkod ng Diyos. Sabi nga po kanina to sa ating pong, walang perpekto. May pagkakataon na magkakasala at magkakasala ang tao. Sabi ng Lord sa kanyang salita, fix your eyes. Mag-fix lamang tayo sa kanya. Kasi pag sa tao po tayo tumingin, mape-fail tayo. Fix your eyes unto Jesus who is finishers and authors of our faith. Amen? Tax collector, tapos mayaman. Wow! Sabi po, trending. Sa ating pong bansa, mga minamahal kong kapatid, minsan may nagsabi, magkano raw po ba ang sahod ng isang, yun na lang pong mayor? Magkano? O kaya, barangay captain na lang. Bakit po sa Pilipinas, gumagastos sila ng mga daan-daan libo? Naka-Facebook Live, Di nga po, mga kapatid, magkano lang po ang sahod ng kapitan? Pagkatapos po gagastos yan, higit pa doon sa kanyang sasahurin. Common sense. Tapos meron pong tinanong na isang specialist pagdating po sa ano pong tawag dito? Political analyst, specialist na po siya dyan. Wala daw pong successful na business kung hindi po yung politics. Alam niyo mga kapatid kung bakit? Hindi naman po natin lalahatin, baka paglabas po ni Pastor dyan, abangan po doon sa labas. Yun lang daw pong firma, may presyo. Totoo po yan. Kaya naman yung pong mga churches ngayon, mga kapatid, kami po'y nananawagan. Na sa panahon po natin ngayon, malapit na naman po yata yung pong halalan. Matutuloy po ba yung eleksyon? Hindi po mangangampanya si Pastor, Piliin po natin yung pong tao na talagang ating iuupo. Dahil yung pong ating pong pinag-aaralan ngayon, mayaman tapos tax collector. Yung pong flood control project. Kapatid, Ano pa po? Mayaman daw po si Zaccheo. Siya ay mayaman, ngunit hindi ginagalang ng maraming tao. Yun po yung sakit. Kasi pagka nakita po ng tao na ganun talaga, tama, pakikibagayan ka. Pero, hindi ka irerespeto at hindi ka igagalang. Hindi ginagalang ng maraming tao dahil ang mga maniningil ng buwis noon ay madalas na inaakusahan ng pandaraya at pakikipagsabwatan sa mga Romano. Noong pa po ba palang unang panahon? Uso na po yan. Mga kapatid. Ano pa po? Siya ay maliit na tao. Sabi po doon sa ating binasa, pandak.
Kaya nahirapan siyang makita si Jesus sa dami ng mga tao. Mga kapatid, sino po ang nakaka-memorize sa buhay ni Sakeo? Alam ko po lahat kayo, alam nyo to eh. Kaya papasadahan na lang natin, Papasadahan na lang natin. Siya po ay napakaliit, nahirapan siyang makita si Jesus sa dami ng tao. Pero, mga kapatid, yung pong time na yon, coincidence po ba ng Panginoon ay dadaan at siya mismo ang kanyang pupuntahan? Meron po ba sinabi sa Biblia na pinlano ng Panginoon na puntahan si Sakeo? Sa mga nagbabasa po ng Bible, sinabi po rito, sabi doon sa ating binasa, madali, sabi niya, magmadali ka Sakeo, sabi niya, ako'y paparoon sa iyong bahay, sabi niya. So sa isip ng Panginoon, talagang pupuntahan niya si Sakeo. Bakit? Bakit niya pupuntahan, mga kapatid? Dahil mayroong gustong gawin ang Diyos sa kanyang buhay. May plano. May plano ang Panginoon sa kanyang buhay. Nang marinig niya nagdadaan si Jesus sa Jericho, ito na po si Sakeo, buong pananabik niyang inaabangan dahil hindi siya makasingit sa maraming tao, umakyat siya sa isang puno upang makita si Jesus. Mga kapatid, upang makita si Jesus. Ano po ang kahulugan nito? Ito ay nagpapakita ng kanyang, pag-aasam. Dahil marami na siyang nababalitaan tungkol kay Jesus. Number 1. Pangalawa, nagpapakita ng pagpapakumbaba. At pangatlo, determinasyon na lubos na makilala si Jesus. Sa ating buhay, mga kapatid, kung hindi po natin aasamin, kung hindi po natin, sabi nga po, ay wala tayong determinasyon na lumalim sa pagkakilala sa Panginoon, patuloy na tayo ay laging nag-uumpisa. Pagdating ni Jesus sa ilalim ng puno, tumingin siya at sinabi, Sakeo, magmadali ka, bumaba ka kaagad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Napakahalaga, mga kapatid, nito, yung ating pong pinag-aaralan na to. Kilala ni Jesus si Sakeo sa pangalan. Hindi hinintay ni Jesus na magbago muna siya bago siya lumapit. Hindi katulad po ng tao. Nung sinabi ng Panginoong bumaba ka at ako'y pupunta sa iyong tahanan, ano po ang sabi ng tao? Anong impression ng tao? Nakikisama siya sa mga makasalanan. Agad-agad, judgmental na. Naalala ko po yung noontime show na lumipat sa Channel 5. Walang judgmental. Bawal daw yung judgmental. Yun daw pong tao, kahit na pag nakita mo po yan, hindi ka pwedeng mag-judge dun sa kanyang itsura lang eh. Ganun daw po yung nangyari dito, mga kapatid. Nga po sa mga pelikula, makikita mo yung tao, ordinary ang damit, nakaupo sa harapan ng kadalasan, ngayon pala CEO ng company na. Sino ba yung nanonood ng reels dyan? Hello? Salamat na lang, wala pong gaanong nag-react, po, kasi ini-start po kayo ni Pastor eh. Pagka in-start natin, makikita natin, mabubukin ko sino yung nauubos yung oras doon sa reels. At panay nakakahawak ng cellphone. Praise God. Kokonti lamang yung umiti, halos lahat. Amen? Hallelujah. So malamig po yung panahon. Wag niyo po akong tutulugan at nalalaglag sa bintana yung natutulog. Dito po panay ako nakatingin dito eh. Baka po tulugan po ako eh. So, sandali na lang po. Meron na tayong 8:38.
Ilang minutes na, lumagpas na yata si Pastor eh. Kulang na lang ng 45 minutes. Kasi kanina, 8:07, no? O, 38 na. Na? 5 minutes na lang. Sige po, tuloy-tuloy na po tayo. Pag-aasam dahil marami na siyang nababalitaan tungkol kay Jesus. Noon lang pong nabalitaan niya ang Panginoong Kristo, siguro sabi niya, kailangan kong makaharap ang Panginoon. May plano talaga Lord. Ano po? Balo na. Kasi nung conscious keng kaligtasan ni Sakeo. Kasi gawa na po, minukit siya pa mo kitang impon eh. Doon sa puno na si Kimoro eh. Opo. Sorry po. May Tagalog nga po pala. Umakyat siya sa puno. Kasi yun po yung nagpapatunay na talagang siguro may nagmarites na po sa kanya. Dumarating yung makapangyarihan. Nagpapagaling na mayroon pong sakit. Bumubuhay ng patay. Sabi niya. Kaya katulad po natin mga kapatid, yung pagkakilala natin sa Panginoon. Ano si Sakeo? Puta na. Huling abi, dahil nabubuhay niya yung patay. Hindi kaya pag nandadaya ako sa tax, sabi niya, nakikita niya rin ako. Mga ganun po, Siyempre, ayun po yung papasok sa isip ni Sakeo. Alam niyo mga kapatid, sa ating buhay bilang mga Kristiyano, kailangan maging kaisip natin si Sakeo. Huwag po yun doon sa pandaraya. Pag meron po tayong ginagawa na lihim na hindi alam ng tao, pero Diyos nakikita yan. Walang lihim na hindi po nakikita ng Panginoon. Opo. Amen? Pwede po kaya sabihin natin, alam niyo, pag araw po yung tao, namatay, aharap sa Panginoon, para po yung merong memory card na nakaprogram o naka-record yung ating buhay. Ano po, natawa ko kay Brother Nene kanina doon sa kanyang testimony. Doon nagpapakita po na talagang yung 2 Corinthians 5:17, lagi niyang naaalala. Ano po? Isipin niyo, naghahasa na ng ice pick. Kaya lang po yung paghahasa niya ng ice pick, meron daw pong purpose eh. Naalala niya po kasi si Sister Chris. Mahilig pong kumain ng halo-halo ay bibili niya ng yelo. Hallelujah. So tuloy natin kay Sakeo, ano po? Pagpapakumbaba, ayun po yung nangangahulugan na meron siyang pagpapakumbaba. Determinasyon, ano po, na lubos na makilala si Jesus. Yun po, pumasok na sa kanya ang kaligtasan, yung biyaya, yung grasya ng Panginoon sa kanyang buhay. Pagdating ni Jesus sa ilalim ng puno, tumingala siya at sabi, Sakeo, bumaba ka kagad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Ano po, kilala ni Jesus si Sakeo sa pangalan. Hindi hinintay ni Jesus na magbago muna siya bago lumapit. Yung sinabi na, huwag ka muna lumapit sa akin. Kailangan magsisi ka, kailangan maglinis ka muna. Minsan, mga kapatid, sa atin, ako, experience ko po yan doon sa church na dati. Hindi ko na po babanggitin, Kasi alam nyo, meron po kasing kung minsan, doon po sa tapat ng church, meron pong tao. Sabi nga po na lahat ng mga kabaryo niya, siyempre, kilala po siya. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan. Istungkit na niya po. O bakit ako bisang makipagkamay? O bakit ikaw, pastor, kakaulan niya po? Sabi po nung iba. Ba't pare, pwede? Ewan, mandilo yan. Sabi po nung kilala po ni Pastor Ron yan. Potang kinahol mo yung bawo naman, ikiyaki ko. Sabi po nung, maling. Importante po, apadamata ay talugod tamo kayo. Tula na pong Pastor Ron. Totoo po ito. Pumandilo. Po na house po. Po kapala yung Brother Eman yan mandilo. Hindi po siya Eman Yan, inumpisahan mo kasi. Magtiis ka.
Oras ko ngayon. Hallelujah. So yun po, alam niyo mga kapatid, pagka po pala ganun, maghahari yung pong awa sa puso mo. Kahit na sabihin mo pong naligo ka ng katakot-takot at talagang hinudgod mo pa talagang may bato ka pa sa banyo na talagang panghilod. Ano? Nag-prepare ka. Pagdating po doon sa church, malayo ka pa sasalubungin na po ako niyan. Aakbayan ako niyan. Aakapin po ako niyan. Mga kapatid. Pero sige lang. Bakit? Doon po kasi natin na ipapadama yung ating pong pagmamahal. Hindi po natin, sabi nga po, kasi makukuha naman po sa ligo yun Kaya lang, mag-tease ka nga lang. Mag-tease ka lang. Ano po, kung maghapon, ano po, na talagang, naman po, na talagang didikit talaga yung amoy. Pero, alam nyo mga kapatid, yung damit na yan, di naman natin dadalhin pag sampa natin sa langit Ano po, kundi kung paano tayo dumating dito, ganun po tayong babalik doon sa Panginoon sa langit. Kaya dyan daw po makikita. Ano po, mabuti nga lang po, si Kuya Ron, hindi po ako hinamon. Sige nga, pastor, nung kaluguran, sabi niya. Ano po? Gagawin naman po talaga ni pastor. Ano po? Umana naman talagang pastor po. Pero, salamat na mo po, sarado yan po yung dalan papuntang Kulubasan ngayon kaya po yata di Pastor Ron, yun po. Nuwali po, tapo, akit mo yaw, sige na, pastoran. Anyway, yun po, alam niyo po, sabi nga, anak din naman siya ni Abraham. Namatay din naman po ang Panginoong Jesucristo para sa kanya. Ano po, alam niyo mga kapatid, nung una po, si pastor, hindi niya po alam kung paano po yung introduction. Naroon na pong bilan ko po ng sabon, bilan ko po nung ibinibigay ko po na sabi ko, gamitin mo to. Sabi ko sa kanya, hindi ko po masabi. Mandilo na kaman, hindi ko po masabi. Niniregaluhan ko po, pero alam niyo po, yung pong puso niya talagang yung pong binibigay ko sa kanya, pinamimigay niya rin po. Mga kapatid, kaya anyway, yun nga po. Sabi nga po, ang Panginoong Jesucristo napunta po rito, hindi niya sinabing, anak, bago ka lumapit sa akin, lahat ng sabit-sabit sa'yo, lahat ng karumihan sa'yo, alisin mo muna. Kasi dahil ako, banal ako, hindi sinabi ng Panginoon yon. Bagkus ang Panginoon, meron lang certain time na sabi niya, huwag niyo akong hahawakan. Kailan po yon? Yes, after resurrection. Dahil di para siya nakababalik sa Ama. Pero nung siya po ay nasa physical na katawan, ano po? Katulad ni Sakeo, ano po? Hindi hinintay ng Panginoong Jesucristo na magsisi muna si Sakeo o hinintay na mag-confess si Sakeo sa lahat ng kasalanan. Well, kahit hindi mag-confess si Sakeo, alam ng Panginoon ang totoo, mga kapatid. Kaya alam din ng Panginoon na si Sakeo ay mayroong kababaan ng loob. Kung hindi po, sabi nga po, alam ng Panginoon ito, mga kapatid, how come na kumprontahin niya si Sakeo? Dahil sa umpisa pa lamang mga kapatid, maging sa inyo na naririyan ngayon, kasama namin, magkakasama tayo, kilala tayo ng Panginoon, simula pa lamang nung tayo ipanganak ng ating mga magulang. Alam ng Panginoon na magiging born-again Christian kayo. Amen? Si Jesus ang unang gumawa ng hakbang upang iligtas siya. Makikita po natin ang pagbabago ni Sakeo, mga kapatid. Nang makatagpo niya si Jesus, nagkaroon ng tunay na pagbabago ang kanyang puso. Sinabi niya, sabi po ron, sabi niya sa Panginoong Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. Kalahati lang daw, hindi po buo, no? Kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Mga kapatid, sino po ang nakaka-relate dito? Hindi po doon sa eksaktong sitwasyon na nangyari kay Sakeo, kung hindi bawat Kristiyano. Alam niyo po mga kapatid, pag na-encounter niyo ang Panginoon, something good
is going to happen. May nangyayari. Pagka na-encounter mo ang Panginoon, meron at merong kakaibang mangyayari sa buhay mo o maging sa ginagawa mo. Totoo po ba yun, mga kapatid? Merong pagbabago, may mangyayari, katulad ni Sakeo. Sabi niya, ipamimigay niya yung kalahati ng kanyang mga kayamanan. Tapos, yun nga po, at kung mayroon man siyang nadaya o sino man, isasauli niya ng makaapat na beses. Anong makikita natin doon, mga kapatid? Makikita rito ang bunga ng tunay na pagsisisi. Kasi hindi niya po gagawin yun kung hindi po siya talaga nagsisi. Kung hindi po talaga natats ang kanyang puso ng Panginoon. Number 1, pag-amin ng kasalanan. Pag-amin ng kasalanan. Number 2, pagwawasto ng nagawang mali. Sabi po doon sa pag-amin ng kasalanan, sabi po ng Biblia, kung wala raw pong pag-amin, walang pagpapatawad. Ano po sinasabi doon sa 1 John chapter 1 verse 9? 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us to all unrighteousness. Kaya naman, ano po, aminin natin, i-confess natin na tayo'y makasalanan para nang sa gayon magkaroon ng kapatawaran. Pagwawasto ng mga nagawang mali, pagmamalasakit sa kapwa, dati wala po siya noon, mga kapatid. Wala siyang pagmamalasakit. Sige lang, ginagawa ko yung trabaho ko, nabubuhay naman ako ng maayos eh. Pero nung nakilala niya ang Panginoon, sumibol sa kanya, ano po, yung mga ito. Pag-amin sa kasalanan, pagwawasto ng mga nagawang mali, pagmamalasakit sa kapwa, pagbabagong makikita sa gawa, hindi lamang sa salita. Ano po yung ibig sabihin ng pagbabago? Sa gawa, hindi lamang sa salita. Makikita ito sa ating buhay. Makikita ito sa ating araw-araw na pamumuhay, maging sa ating way, lifestyle, makikita po ito pag ang Panginoon ay na-encounter natin sa ating buhay. Ano naman po ang pahayag ng Panginoon Jesucristo? At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Alam niyo mga kapatid, nung tayo po ay hindi pa pinaghaharian ng Panginoon, ang ating pong destination ay doon po sa, ano po, eternal judgment, eternal death, eternal condemnation. Kaya po, sinabi ng Panginoon sa kanya, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din naman ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Ito po yung ating pangunahing mensahe. Ano po? Sa buhay ni Sakeo. Si Jesus ay naparito upang hanapin ang mga naliligaw. At bigyan sila ng bagong buhay. Ano po ang aral, mga kapatid? Na makikita natin dito, walang taong makasalanan na hindi kayang maabot o abutin ng grasya at biyaya ng Diyos. Ano po ang kayang gawin ng biyaya ng Diyos sa atin, mga kapatid? Number 1, rescue. Rescue. Ano po sinasabi doon sa Ephesians chapter 2 verse 8? Rescue. Nakapagliligtas. Tunay na kahulugan ng biyaya kahit hindi tayo, ano po, karapat-dapat. Ephesians chapter 2 verse 8. Ano po ang sinasabi ron? Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, naligtas kayo sa pamamagitan ng pananalig ninyo kay Kristo. Sa ibang salin po. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi buhat ito sa inyong mabubuting gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Sabi po diyan, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay nailigtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong mga sarili. Ibang salin yan, Brother Patrick, ano? Amen. Rescue.
Nakapagliligtas. Ano pa po? Secure. May kasiguruhan ng buhay na walang hanggan. Grasya. Kaya naman tayo po mga kapatid, pag Kristiyano tayo, kumusta ka na? Kapatid, eto, malakas pa sa biyaya ng Panginoon. Lagi po nating bukang bibig yun. Tayo mga Kristiyano. Dahil sa biyaya lamang ng Panginoon, tayo po ay malakas, tayo ay nabubuhay, at higit sa lahat, tayo po ay pinagpapala. Amen? Sabi po doon sa John chapter 3 verse 16. Sino po ang hindi nakaka-memorize niyan? Ano po? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya, huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Secure, kasiguruhan, sapagkat ang buhay po natin dito sa daigdig ay, uncertain. Walang kasiguruhan. Pero kay Kristo, may kasiguruhan. Secure. Tayo sa Panginoon. Next, transform. Ito po yung pinaka-importante sa lahat. Maraming mga tao, maraming Kristiyano, sinabing kilala si Kristo. Na-encounter si Kristo, naging born again, pero yung transformation, hindi mo makita sa kanilang buhay. Sa halip na born again, ang nangyayari po sa kanila, born again, again and again. Hello? Mga kapatid, born again, hindi born again. Hindi lang po isa yung again and again and again. Mga kapatid, transform. Nababago at patuloy na binabago dahil sa habag at biyaya ng Diyos. 2 Corinthians 5 verse 17. Kung sino man na nakipag-isa kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, ang lahat sa kanya'y pawang binago na. Subalit, mga kapatid, minsan sa sitwasyon, hinihingi ng pagkakataon, yung lumang pagkatao'y bumabalik. Hindi nga ni Brother Nay kanina, muntik nang bumalik yung dating Nay-Nay. Isipin nyo, naghasa na ng ice pick. Para nga akong pelikula, no? Huwag mong ipakita sa akin yung 29 yan. Di ba? 29 lang yan. Ako, 30 ang hawak ko, Brother Nay. Hallelujah. Yung dating pagkatao daw po, bumabalik, hinihingi ng pagkakataon. Alam niyo mga kapatid, meron po akong isi-share sa inyo. Ako po kasi driver eh. Meron pong nag-share nung nando kami sa Qatar. Meron pong driver na dati po siyang sabihin na nating mga sangli. Alam niyo po ibig sabihin natin sangli? Sanglibutan, hindi pa po nakakilala sa Panginoon. Ayaw niya po nauungusan, mga kapatid. Ayaw niya na-overtaken. Pag nagmamaneho siya, sino po ang mga driver dito? Si Pastor Julius, mga kapatid. Pagkaya po ay in-overtaken, tapos kinat siyang ganyan, makakarinig na yung dating pagkatao na binago ng Diyos, bumabalik pansamantala doon sa dati niyang pagkatao. Ano po yung ibig sabihin nun ni Pastor? Kung dating mabulaklak ang kanya pong salita, well, kahit hindi nga po sa ganung sitwasyon, kung minsan nakikirid away, ako po, experience ko yan, huwag niyo na po sabihin. Hindi ko na po sasabihin kung sino, may edad na rin kasi. Pagka nakakwentuhan ko po yan, mga kapatid, sa umpisa, doon po sa dinalupian, meron ganyan. Sa umpisa, ang ganda. Bantay na bantay niya ang kanyang salita habang siya po'y nagkukwento. Alam mo kapatid, ganito, ganyan. Noon po nakikirid away na. Kumbaga sa makina, na-start mo na, na-heater mo na. Bago po niya sasabihin, hindi po siya makapagsalita na wala pong palabok. Sabi ko, nakakalimutan niya na yata, born again na siya eh. May edad na po yun. Dati po siyang, wala na yata, namatay na yan. Dati po siyang pulis. Opo. Sawa ni sister niya.
Pastor. Huwag kang marites. Mamaya bubulong ko na lang. Alam niyo mga kapatid, wala na po siya. So napakabait po nung kapatid na ito. Wala pong gawain na wala po siya doon, na hindi po siya umaattend. Wala po kami mga pupuntahan na pupunta kami sa Subic, pupunta kami sa... Laging naroroon, ipinipresenta niya po yung kanyang van para gamitin. Pero dati po siyang pulis, retired po siya. Pagka sa umpisa mong kausapin, talagang nabago na po, nabago na. Pero pagka po kinuwento niya na yung po kanyang buhay at nag-umpisa na siya nagkwento, nadudulas. Nadudulas. Bumabalik yung dating pagkatao po, mga kapatid. Yung driver po, mga kapatid, kinat siya. Sabi niya, Kristiyano na nga pala ako. Sabi, nakalimutan ko. Purihin ng Diyos. Sabi. Di ba? Nakalimutan niya panandalian. Yung nga pong 2 Corinthians 5:17, yun po yung nakalimutan niya, bumalik yung dati niyang pagkatao. Muntik niya nang pinaputok ko yung pong Sabi niya, inano niya na yung kamay niya. Naalala niya, Kristiyano na nga pala ako. Sabi niya, purihin ang Diyos. Di ba? Nakakami daw, sabi ni Pastor. Salamat sa Panginoon. Sige, bilisan na po natin. Nasaan na tayo? Doon po sa transform, nababago at patuloy na binabago dahil sa habag ng Diyos. Paano tayo hinuhubog at itinutuwid ng biyaya ng Diyos? Number 1, sanctifies us to become Christ-like. Kapag tinanggap ka ng Diyos, o pag tinanggap mo ang Diyos, ng buong buo, o tinanggap ka ng Panginoon ng buong buo, at magsisimula na siya sa iyong buhay, dahan-dahan at unti-unti niyang babaguhin ang buhay mo upang tulungan kaniyang maging kalarawan o kawangis ni Kristo. Totoo po ba yun, mga kapatid? Kailangan daw po maging Christ-like tayo, hindi lang po sabi nga po, ito po hindi literal, kung ano po ang binigay na example ng Panginoon sa atin, yun po yung ating tularan. Iniwan ng Diyos yung pong example na to sa atin. Sanctifies us to become Christ-like. Inspire us to serve. Hindi lamang tayo, binabago ng Panginoon, magbubunga pa ito ng pagnanais ng buong puso na maglingkod sa Panginoon. At ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, ay isang pribilehyo para sa tao. Agree po ba kayo doon, mga kapatid? Pag naglingkod ka sa Panginoon, privilege po ito. Amen? Amen. Bakit po ako? Tagal ko na naglilingkod sa Lord. Maaaring hindi pa dumarating po yung panahon, mga kapatid. Sabi nga po ni Pastor Julius kanina, in God's perfect time. Huwag lang tayong magmadali. Ang Panginoon hindi po natatapos sa Kanya pong mga plano sa atin. Pag sinimulan tayo ng Diyos, lahat ng sinimulan niya sa atin ay Kanya pong tatapusin. Biblical po yan. Inspire us to serve. Train us for endurance. Mga kapatid, tinuturuan tayong maging matatag sa hamon ng buhay. Ang mga testing, trials, and suffering ay ipinahihintulot hindi para pahirapan tayo, kundi para itong isang training upang matuto tayo sa ating mga buhay. Katulad ng ginto, mga kapatid, para mapalabas ang purong ginto, ito po ay dinadalisay, pinapadaan sa apoy para lumabas ang kanya pong purong ginto. Hallelujah. Last but not the least, yung pong panghuli, mga kapatid. Tingnan po natin. Balik tayo sa buhay ni Sakeo. Ang buhay, ni Sakeo, kung ating pong pag-aaralan, hinanap niya ang Panginoong Jesucristo. Ang tunay na paghahanap kay Jesus, kaya lang, sabi nga po, yung time na yon nauna ang Panginoon sa kanya dahil hinanap din siya ni Jesus.
Ang tunay na paghanap kay Jesus ay nagbubunga ng pagbabago, hindi lamang nagbago ang isip ni Sakeo, nagbago rin ang kanyang pamumuhay. At ang kaligtasan ay nagdudulot ng pagbabago ng puso. Ang isang taong tunay na nakakilala kay Kristo ay makikita sa pagbabago sa kanyang pamumuhay at mga gawa. Hinanap ni Jesus ang mga naliligaw. Hindi lamang naghihintay si Jesus sa mga tao. Siya mismo ang lumalapit upang tayo ay kanya pong mailigtas. Lahat-lahat, mga kapatid, yung mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito, dito na po tayo magtatapos. Saktong 1 oras. Ang buhay ni Sakeo ay nagpapatunay na ang isang sandali ng tunay na pakikipagtagpo sa Panginoong Hesukristo ay maaaring magbunga ng buong buhay, ng pagbabago ng tao. Mula sa pagiging sakim at tinatanggihan ng lipunan, naging isang taong papagbigay at binabago ng biyaya ng Diyos. Tulad ni Sakeo, mga kapatid. Anuman ang ating nakaraan, mga kapatid, anuman ang ating mga nakaraan, kapag tinanggap natin si Kristo sa ating mga buhay, sa ating puso, at nagsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan, may kapangyarihan siyang baguhin ang ating mga buhay at bigyan tayo ng bagong simula. Ulitin ko po, mga kapatid, tulad ni Sakeo, anuman ang ating nakaraan, kapag tinanggap natin si Kristo ng buong puso at nagsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan, may kapangyarihan siyang baguhin ang ating mga buhay at bigyan tayo ng bagong simula. Ako po'y naniniwala sa oras na ito, mga kapatid, sa bawat isa sa atin, ang lahat ay tumanggap na sa Panginoon. Amen? Pero isang question, tunay nga po ba na araw-araw, unti-unti, nagpapabago tayo sa ating Panginoon? Amen? Ulitin ko, mga kapatid. Ang Panginoon po ay binabago tayo simula nung tanggapin natin siya. Ang tanong, pinahihintulutan po ba natin ang Panginoon na baguhin tayo araw-araw? Kung amen, kung yes, ang ating pong sagot, ano po? Next question. Kailan huling beses natin naranasan, na kinakausap tayo ng Panginoon na tayo ay nag-response sa kanya pong panawagan? Katulad ni Sakeo, tinawag ng Panginoon, bagamat siya po ay may nakaraan, bagamat siya po ay mayroon pong mga ginawang sablay sa kanyang buhay, pinatawad siya ng Panginoon, binago, tinransform, at tunay na si Sakeo ay nag-response sa panawagan ng Panginoon. Ano po ang patunay na nag-response? Sabi niya, ipamimigay ko sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan. Ibig sabihin, hindi na mahalaga sa kanya ang mga material na bagay. Pangalawa, sabi niya po ron, kung may nadayaman akong sino man, ibabalik ko ng ika-4 na ulit sa kanya ang mga ito. Ibig sabihin, repent. Nagsisi at tunay na tumalima sa panawagan ng Panginoon. Sa bawat isa sa atin, mga kapatid, hindi ko na po tatanungin ang bawat isa sa atin. Tayo po ay nakakaalam ng bawat ginagawa natin at ating iniisip. Ilang beses po tayo, mga kapatid, kailan huling beses tayo na naranasan natin, na-feel natin ng Panginoon
ay nais na makipag-usap sa atin at tayo nakipag-usap sa Kanya. Or most of the time, puno yung ating puso at isip sa mga bagay dito sa sanlibutan na hindi natin binibigyan ng time yung pong panawagan ng Diyos sa ating mga buhay na nais ng Diyos na baguhin tayo katulad ni Zaccheo. Sige po, nawa, ang mensahe ng Panginoon ay tunay nating naintindihan at ito po'y magrema sa ating buhay. Nanamnam at nalasap natin yung mensahe na nais ipabatid ng Diyos sa atin. Kahit nagaano man iyan, sabi nga po, karumi, kayang linisin ng Diyos kung ating ipagkakaloob sa Kanya, tatalikuran natin ang mga gawang ito. Sige, tumayo po tayong lahat mga kapatid. Hallelujah. Tinatawagan ko po yung ating pong mga awit. Tayo po ngayon ay umawit ng minsan pa kahit isang awitin lang sa Panginoon. Kasunod po nito yung pong ating pong closing prayer na ihahatid po sa atin ng ating pong manggagawa, ang Pastor Ronnie Ibay. Hallelujah. Pinagpala po tayo ng Panginoon ngayong oras na ito sa pakikinig ng Kanya pong mabuti at makapangyarihang salita. Dakila ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Salamat po, Lord, sa katatapos mo, Panginoon, na mensahe na tunay na inigising mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Na wala kang taong hindi kayang abutin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong biyaya. Na kaya mo kaming baguhin, i-rescue, O Diyos. At higit sa lahat, bigyan ng kasiguruhan, Panginoon, ang aming mga buhay. Hindi lamang, Panginoon, dito sa lupa, kung hindi naman, Panginoon, diyan po sa pangwalang hanggan na kasama ka namin. Salamat po sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Salamat po sa iyo. Yes, Lord. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po sa iyo, Diyos. Salamat sa maiksing oras, Panginoon, ipinagkaloob mo sa amin upang pag-aralan, Panginoon, ang iyong pong mga salita. Nawa, O Diyos, ang lahat ng aming pong napag-aralan, ito po, O Diyos, ay matanim ng malalim sa aming puso. Ito po, O Diyos, ay magamit namin upang patuloy kaming baguhin araw-araw. Upang patuloy, Lord, na maging secure, Panginoon, ang aming pong buhay, Panginoon. Maging ang aming pong mga kaluluwa. Hallelujah. Salamat sa iyo, sapagkat tinawag mo kami, rinescue mo kami, Panginoon. Hallelujah. At ngayon, O Diyos, hallelujah, kami nakakatamasa ng iyong biyaya na kung saan, O Diyos, na patuloy na nagpaplano, gumagawa at binabago kami araw-araw sa aming mga buhay.
Salamat po sa iyo. Salamat, O Lord. Ngayon po ay tinatawagan ko po ang aking kamanggagawa, ang ating kamanggagawa, Pastor Ronnie, para po sa closing prayer at ipanalangin po ang ating pong mga kapatid na nangangailangan ng panalangin. Hallelujah. Napakabuti po ninyo, Panginoon. Yes, Hallelujah. Lord. Patuloy ka po naming dinadakila, Panginoon. Dinataas, Panginoon, sa Yes. aming kalagitnaan, Panginoon. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe, sa iyong anak na iyong ginamit, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Upang magpahayag, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Amen, Lord. Napakabuti niyo, Panginoon. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon. Hallelujah. Gumamit ka, Panginoon, ng isang halimbawa, Panginoon. Hallelujah. Katulad po ni Sakeo, Panginoon. Hallelujah. Ipa'y nakita mo, Panginoon, kung gaano, Panginoon, kung paano kanya tinanggap sa kanyang buhay, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. At Hallelujah. pinakita mo rin, Panginoon, sa iyong mensahe, Panginoon, ang anumang kanyang tinangkilik sa kanyang buhay, Panginoon. Hallelujah. Sa magitan po, Panginoon, hallelujah, ng pagliligtas mo po sa kanyang buhay, Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Kaya niyang magbahagi, Panginoon, ang anumang kanyang tinatangkilik sa kanyang buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa puso, Panginoon, hallelujah, na ipinakita mo, Panginoon, hallelujah. Kaya niyang tumulong, Panginoon, o kaya niyang ibalik, Panginoon, ang mga bagay na nasa kanya, Panginoon, hallelujah. Salamat po, Panginoon, hallelujah. Binago mo, Panginoon, ang kanyang buhay, Panginoon, hallelujah, sa magitan mo, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, hallelujah. May karoon po kami ng puso, Panginoon, katulad ng ginawa Amen. mo, Panginoon, kay Sakeo, Panginoon, hallelujah. Anuman, Panginoon, ang aming tinatangkilik po, anuman, Panginoon, ang gusto mong ipayabot sa amin, Panginoon. Yes, Hallelujah. Lord. Kung Yes. gayon mayroon kang gustong ipatulong, Panginoon, hallelujah. Maging bukas, Panginoon, ang aming puso sa bawat isa, Panginoon. Yes, Lord. Salamat po sa iyo, Panginoon, hallelujah. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Mayroon kami, Diyos, hallelujah, na patuloy nagbibigay, Panginoon, nagpapahiwatig, Yes. Panginoon, kung Hallelujah. ano ang kagustuhan mo sa aming mga puso, Panginoon. Yes, God. Salamat po, Yes. Panginoon, Hallelujah. 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 Hindi po ka nakakalimot, Panginoon. Patuloy mo pinaalala sa amin, Panginoon. Hallelujah. Ang kababahan, Panginoon. Hallelujah. Sa magitan, Panginoon, ng iyong anak, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Yes, Hallelujah. Hallelujah. At bilang pagtanggap, Panginoon, sa iyo, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dumating ang kaligtasan, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. Katulad po namin, Panginoon. Hallelujah. Nung simula, Panginoon, ng ikaw ay aming tanggapin, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Ang kaligtasan, Panginoon, ay dumaloy sa aming puso, Panginoon. Sa aming buong pagkatao, sa aming buong sambayan, Panginoon. Hallelujah. Simula ng tanggapin ka namin, Panginoon. Hallelujah. Naging lipi po kami ni Abraham, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo, Yes, Lord. Panginoon. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Sa patuloy, Panginoon, hallelujah. Pinapaalala po sa amin, Panginoon, ng iyong mga salita sa lahat po, Panginoon. At sa oras po ito, Panginoon, hallelujah. Patuloy, Panginoon, hallelujah. Nilalapit ko, Panginoon, patuloy sa oras na ito, Panginoon. Ang mga anak mo, Panginoon, na magkulang, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Mga magkulang na lalaki, Panginoon. Hallelujah. Ingatan mo, Panginoon, bigyan mo ng lakas na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ano man, Panginoon, ang kanilang trabaho, pinagkukunan ng kanilang kabuhay, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo po, Panginoon, ang kanilang pinagkukunan ng kabuhay, Panginoon. Ano man po ito, Panginoon, at bigyan mo ng lakas na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Opo, Panginoon, hallelujah. Alam po namin nandiyan ka, Panginoon. Yes, Lord. Upang Yes. patuloy, Panginoon, hallelujah. Hallelujah, kumalinga sa amin, Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. At lapitan po namin kung nga ba yung Yes, Panginoon, Lord. iba ba yung pangangailangan, Panginoon. Yes, God. Alam po namin, Panginoon, hindi maikli ang iyong kamay upang iabot, Panginoon, Amen, ang Lord. aming mga pangangailangan, Panginoon. Yes. Ganun din po, Panginoon, hallelujah, sa Yes, mga Lord. magulang po namin, babae na narito, Panginoon. Hallelujah. Abutin mo po sila, Panginoon. Amen. Yakapin, Panginoon, hallelujah. Amen, Lord. Opo, Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Hindi po katulad ng lakas ng lalaki, Panginoon, ang mga babae, Panginoon. Hallelujah. Ngunit sa magitan po nila, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Alam na bibigyan kanila ng kapurihan, Panginoon. Mm, Hallelujah. amen. Amen. Anuman, Panginoon, hallelujah. Ang kanilang karamdaman, hallelujah. Kainaan sa kanilang buhay, Panginoon. Suportahan mo po ito. Palakasin mo, Panginoon, ang kanilang katawan, Panginoon. Amen, Lord. Hallelujah. Upang, Panginoon, hallelujah, ay magamit mo rin sila, Panginoon. Sa Yes. gawain mo katulad ng ginagawa mo sa dakong lugar. Yes, Lord. Yes. Salamat po sa kanilang buhay, Panginoon. Hallelujah. Hindi po nagiging adlang, Panginoon, na sila'y matanda na o hallelujah, may edad na, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa kanilang buhay. Ang importante, Panginoon, hallelujah, sa kanilang buhay, Panginoon, nabibigyan kanila ng kapurihan, Panginoon. Amen, Lord. Maraming salamat po sa kanilang buhay, Panginoon. Yes. Ganun din po, Panginoon, ng mga kabataan, Panginoon. Hallelujah. Opo, Panginoon. Hallelujah.
Sa panahon ngayon, Panginoon, hallelujah, nakikita po namin pag-araw ng linggo, kadalasan, Panginoon, ang mga kabataan, Panginoon, punta rito, punta roon, Panginoon. Ngunit salamat, Panginoon, hallelujah, sa mga anak mo na kabataan na nandito, Panginoon, hallelujah, binibigay nila, Panginoon, ng iyong oras, ang kanilang Yes. oras para sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Alam po namin, Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Napakabuti niyo, Panginoon. Kumikilos ka sa mga anak mo. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Sa mga kabataan sa dakong lugar nito, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang buhay, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Ano man, Panginoon, ang kanilang ninanais po. Hallelujah. Suportahan mo po ito po. Hallelujah. Importante, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dinudulog mo ito sa iyo, Panginoon. Salamat po sa kanilang buhay, Panginoon. Amen, Lord. Hallelujah. Salamat din po, Panginoon, sa mga bata, Panginoon. Hallelujah. Inuubog mo po sila, Panginoon. Hallelujah. Upang sa susunod na panahon, Panginoon. Hallelujah. At katulad ng ganitong nangyayari sa amin, hallelujah. Hallelujah. Patuloy silang maubog sa iyong mga salita, Panginoon. Amen. Amen. Salamat po, Panginoon. Palakin mo sila, Panginoon, na may takot sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Salamat po, hallelujah. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Yes, Panginoon. God. At ganoon din po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, hindi po kami nagsasawa, Panginoon, nilalapit namin ang mga anak mo, Panginoon, hallelujah. Nasa balik ng karamdaman, Panginoon, hallelujah. Yes, Lord. At sa oras na ito, Panginoon, kaya Yes. bagamat hindi po namin siya nakakasama, Panginoon, Yes, Lord. hallelujah, Yes, God. upang, hallelujah, makapagpuri sa dakong lugar nito, Panginoon. Pero, Panginoon, hallelujah, alam po namin, hallelujah, siya'y nakikinig, hallelujah, ang nanonood, Panginoon, Amen. hallelujah, ng live po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Yes. Salamat po sa kanyang buhay, Yes, Panginoon. Lord. Lagi pong nilalapit, Panginoon, hallelujah, ang isa po namin kapatid, Panginoon, hallelujah. Ngayon, hallelujah, nasa balik ng karamdaman, Panginoon, hallelujah, ang brother Roger, Panginoon, hallelujah. Yes, Lord. Opo, Panginoon, Yes, hallelujah. God. Yes. Napakabuti niyo, Panginoon, hallelujah. Amen. Amen. Walang sangkap sa aming katawan ng Panginoon na hindi mo alam, Panginoon. Yes, Hallelujah. Lord. Hallelujah. Kung ito man po, hallelujah, ay magitagas, Panginoon, ang aming mga pangatawan, Panginoon. Yes, Hallelujah. Lord. Dahil sa aming sakit na nararamdaman, Panginoon. Siya Alam po, po Lord. namin, Panginoon. Hallelujah. Kaya mong baguhin ito, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Nagtitiwala po kami sa iyo, Panginoon. Amen, Hallelujah. Lord. Hindi po namin lilimitan, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Hallelujah. Yes. Katulad ng sinabi mo doon sa Ezekiel, Panginoon. Hallelujah. Tao, naniniwala ka ba? Hallelujah. Hallelujah. Na kaya kong buhay ng mga ito sa salita ng Panginoon. Nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Kaya mong baguhin. Hallelujah. Kaya mong itayo, Panginoon. Hallelujah. Kaya mong alisin ang kanyang karamdaman sa Yes, kanyang Lord. katawan, Panginoon. Yes, Hallelujah. Hallelujah. Salamat din po. Hallelujah. Nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Amen, Ganun Lord. din po, Panginoon, hallelujah. Ang kompletong kagalingan, Panginoon, ang hinihiling po namin, hallelujah. Sa oras nito, Panginoon, napakatat, Panginoon. Yes, Opo, Lord. Panginoon, hallelujah. Yes, God. Kilala mo Hallelujah. ang kanyang buhay, Panginoon. Siya nga po, Panginoon. Hallelujah. Naalala mo po, Hallelujah. Panginoon, ang kanyang ginagawa, Panginoon. Yes, God. Hallelujah. Lord, Yes, hallelujah. 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 Sa oras na ito, Panginoon, akin po siya nilalapit. Amen, Lord. Hallelujah. Dahil Hallelujah. pupuntahan po siya, Panginoon, hallelujah, magaling na siya. Kompletong kagalingan, Panginoon. ang Amen, ipagkaloob Lord. sa iyo, Panginoon. Amen, God. Hallelujah. Nagtitiwala po kami, Panginoon. Hallelujah. Andyan ka, Panginoon, upang siya iyong alalayan. Yes, Lord. Upang siya iyong makbayan, Panginoon. Hallelujah. Upang siya, Pagaling ay patuloy mong pagaling sa kanyang karamdaman. Amen, Lord God. Salamat po, Panginoon, Yes. sa kanyang buhay. Ganun din po, Panginoon, sa oras na ito. Hindi po kami nagsasawa, nilalapit, Panginoon. Hallelujah. Yes, Ang Lord. aming magulang na babae, hallelujah, lalo siya, Panginoon. Amen, Lord. Oo, Panginoon. Yes, alam po God. namin, Hallelujah. wala po kaming magagawa. Hallelujah. Hallelujah. Kung kami ay iwalay sa iyo, Panginoon. Siya nga po, Kaya Lord. sa oras na ito, Panginoon, alam po namin, Yes, Panginoon, Lord. hindi kami iwalay sa iyo, Lord. Yes, Hallelujah. God. Yes. Kaya sa kami, Hallelujah. Panginoon, ay patuloy na nagsusumamo. Hallelujah. Humihingi, Panginoon. Hallelujah. At nilalapit namin ang aming magulang na ito, Panginoon. Amen, Lord. Humihingi po namin, Panginoon. Itayo mo siya, Panginoon, mula sa balik ng karamdaman, Panginoon. Hallelujah. Upang, hallelujah, masaksiyan niya, Panginoon, sa kanyang buhay. Hallelujah. Nandiyan ka, Panginoon. Hallelujah. Hindi Amen. mo siya pinababayaan, Panginoon. Amen, Lord. Hallelujah. Yes. Sampu, Panginoon, ang kanyang mga anak, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ipagkaloob mo, Panginoon. Bigyan mo ng kalakasan. Hallelujah. At patuloy, Panginoon, ipagkaloob mo anuman kanilang pangangailangan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Amen, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa kagalingan na ipinag-alok Yes, God. sa aming magulang. Yes, Lord. Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang Hallelujah. magulang po ng aming kapatid, Panginoon. Hallelujah. Sterola, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Ang kanyang magulang na lalaki, hallelujah, Tatay Dingkon, hallelujah.
Opo, Yes. Panginoon. Hallelujah. Kilala mo, Panginoon, ang kanyang anak, Panginoon. Kung Amen. paano siya maglingkod sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Napakasarap sa isang anak, Panginoon. Hallelujah. Ang panalangin niya sa kanyang magulang, Panginoon, ay natugunan, Panginoon. Opo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Amen, Lord. Hallelujah. Hindi po kami nagsasawa lumalapit. Lalapit, Panginoon. Hallelujah. Ang magulang namin ito, Panginoon. Opo, Panginoon. Yes. Alam mo, Panginoon, ang posisyon, Panginoon. Yes, Ang Lord. sakit, Panginoon. 3 beses. Yes. Sinabi mo, Panginoon. Hallelujah. Sa mo'y nadadialysis, Panginoon. Opo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, ang mga bagay na ito, Panginoon, ilalapit po namin sa iyo. Hallelujah. Ipagkalog mo, Panginoon, ang anumang kanilang pangangailangan. Yes, Lord. Hallelujah. Sa kanilang araw-araw na kaaway. Yes, God. Salamat Hallelujah. po, Panginoon. Hallelujah. 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 Salamat po sa kanilang buhay, Panginoon. Amen, Lord. Lord, Yes. ibangon mo siya. Itayo mo siya. Pagalingin mo siya, Panginoon. Hallelujah. Ano man ang kanyang sakit at karamdaman na dumaloy sa kanyang buhay, Panginoon. Hallelujah. Ganun din po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. At pupuri po kami nagpapasalamat. Aking ko pong linalapit, Panginoon. Hallelujah. Ang may kaharawan, Panginoon. Hallelujah. Sa buwan na ito, Panginoon. Hallelujah. Lord, hallelujah, hindi man po kilala kung sino man po ito, Panginoon. Ngunit aking po silalapit sa iyo, Panginoon. Kung paano nagtagumpay ka sa kanilang buhay sa nakaraan. Yes, Lord. Sa taon na nakaraan na ito, Panginoon. Hallelujah. Ganun din po, Panginoon. Paabahin mo pa rin ang kanilang buhay. Yes. Sa taon na yan, Panginoon. Yes, Hindi lang po Lord. Sa birthday nito, Panginoon. Hallelujah. Siya celebrate nila, Panginoon. Kundi marami pang pong birthday o kapanganakan, Panginoon. Hallelujah. Ang mga pararanasan po. Yes, na- Lord God. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Nawa, Panginoon, sa oras nito, Panginoon, nabigyan ka po namin ng kalukuran sa oras na ito sa aming mga pagpuri, sa aming Amen. pagsamba, sa aming mga Amen, Lord. Yes. Maraming salamat Hallelujah. po, Panginoon, sa Hallelujah. iyo papurit at sa iyo pinakamatakas na dakila. Hallelujah. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Hallelujah. Narito po ang basbas ng Panginoon para sa ating Senior Pastor. Pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah. Patuloy, Lord, na kami po ay dudulog sa iyo ngayong oras na ito. At idinadalangin din namin, Panginoon, ang aming pong kapatid na nagdaos ng kanila pong anniversary, Panginoon. Hallelujah. Dalangin ko po, Panginoon, sa kanila pong pagsasama, sa kanila pong buhay, lagi, Panginoon, kang pumagitna sa kanila. Kayo po, Panginoon, na maging sentro ng kanilang buhay. Hallelujah. Salamat po sa kagalingan na ipinagalob mo sa aming kapatid. Hallelujah. Ngayon, mga kapatid, tanggapin natin ang masaganang habag ng Diyos. Hallelujah. Ang gabay, patnubay ng Panginoon, ang katagumpayan, hallelujah, ang kaaliwan, ay pagkaloob ng Panginoon at sumaating lahat ngayon at kailanman. Amen at amen.